Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo, of course, sa Facebook page ng True FM. Follow us on FB at sa ating milyong-milyong Signal subscribers. Kami po ay mapapanood nyo na sa Channel 19. Kaya tumutok na po kayo at tuwing Miyerkules, usapang politika tayo mga kapatid. Ngayong araw, marami tayong pag-uusapan. Lahat ng aspeto na yata ng politika ay matatalakay po natin. Himayin po natin, well sabi nga nila, maagang dumating ang politika pagdating sa usaping eleksyon. So isa po yan sa gusto nating pag-usapan, yung magiging takbo ng eleksyon sa susunod na taon, 2025 midterm elections. Pati na rin ito, sunod-sunod. Pagod po ang mga giorno natin, sunod-sunod magmula last week. Yung mga issues po na usapang politika. Ayang katulad ng huli, suko ni Quiboloy, ni Pastor Apollo Quiboloy, yung issue ng illegal na pogo na nakarating na nga dito, na huli na rin si Alice Guo, maging ang kanyang mga kasama na sina Cassandra Leong at si Sheila Guo. At ano pa bang maraming pinag-usapan natin ngayon? Yung mga usapang budget hearing, mga kapatid, 'di ba? Hindi sumipot, wala pong sumipot sa panig ng OVP si Vice President Sara Duterte at ni isang kinatawan sa kanyang opisina ay hindi po sinipot ang budget deliberation. So napakarami. So ihanda nyo po ang inyong mga komento, inyong opinion. Sumali po kayo sa ating discussion today dahil sagot ko kayo sa usaping politika. Ang ating question of the day, ano ang masasabi nyo sa lagay ng politika sa bansa ngayon? Kung kayo po ay may gustong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. At kung may mga gusto rin po kayo, if you want to go on air, we'll put you on air. And listen, we want to hear kung ano po ang inyong opinion sa ating pinag-uusapan or pag-uusapan po today. Maaari kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or 8631-6674. At dahil Burmonths na, may maaga po kaming pamasko. Simple pamasko po sa inyo. Mananalo ng 500 pesos. Ang may pinakamagandang komento. Ayan. Kamusta po ang lagay ng politika? Anong sa tingin nyo ang inyong opinion sa lagay ng politika sa bansa? Ayan po. Ang tangi nyo lamang gagawin ay sagutin yung ating question of the day. I-share po ang ating live stream. Ayan. At take note, dapat nakapublic po ang pag-share ha, mga kapatid. O, yun lang. Abay, isa na po sa inyo, magkakamit ng 500 pesos. Oras natin, mga kapatid, 6 na minuto makalipas sa ang alas 4 ng hapon. Simulan na po natin ang ating talakayan live via StreamYard, si Professor Richard Heydarian. Siya po ay isa pong political analyst. Napapanood nyo po siya sa amin dito sa One News also. Ayan, may regular program siya. Hi, Prof! Kamusta po? Ayan. Pleasure po. Ayan. Ayun, sabi ko, via StreamYard, pero di pa kita nakikita. Ayun na, nakita ko na. Ba't di ka pumunta dito sa studio? Dapat next time dito ka sa loob ng studio. Opo, umuwi lang ako kanina, nagpagupit lang, medyo mainit-init na eh. Mainit-init ang politika, pati yung buko, nainitan din ako kanina, kaya nagpagupit ako. Ang barbero. Pero tuloy pa rin, tama, di ba yung programa mo sa One News? Opo, meron akong programa, The View from Manila. So, actually, mahanap niyo yung libre sa YouTube kung wala kayong TV. So, ang latest po na interview natin si Congressman Zia Adyong, no, kasama dun sa dun sa OVP hearing nung isang araw at yun yung nagalit kay Cassandra Ong na pakit ng pakit. So, maraming interesting si Secretary, DFA Secretary yung next guest natin, Foreign Minister also ng Poland na nandito sa Pilipinas nung isang araw. So, marami tayong mga VIP guest, mga 40-45 minutes discussion sa mga iba't ibang larangan ng politika at pang international at local. So, The View from Manila po sa One News.
At may mga iba pa kami mga plano, pero mamaya na natin i-announce The yan. View from Manila sa One News yan, mga kapatid. Or hanapin nyo nga rin po sa YouTube para mabalik-balikan nyo yung iba't ibang episodes. Ayan, ni Professor Richard Heydarian. Okay, usapang politika. You're the best person na makakwentuhan. At siguro, maganda rin kasi na mas maintindihan din ng mga kapatid natin yung iba't ibang sides, 'di ba, ng politika, kasi may kanya-kanya naman tayo laging opinion eh. Pero aminin natin, minsan nagkaka-opinion tayo nang hindi naman natin naintindihan yung buong kwento, yung buong sitwasyon. Pero meron ka ng opinion. Minsan nga is, 'di ba, or kadalasan sa social media, di mo naman alam kung ano yung pinost, di mo alam yung buong kwento. Binase mo lang doon, yung opinion mo, binase mo doon sa komento ng isang nag-comment. Hindi mo alam kung may pinupunto din yung nabasa mong nag-comment. Ganun ang siste ngayon, Professor. Ay nako, matagal-tagal na ako natutroll ng big time dyan. Pero kasalanan ko rin yan kasi medyo makulit ako online. Pero of course, bilang isang political scientist, nagtuturo ako sa University of the Philippines, dati sa La Salle at Ateneo. Of course, tinitry din natin maging objective as much as possible. So, siguro magagalit na iba dyan sa mga social media posts ko. Pero pag tinignan nila yung mga libro ko about Duterte, may libro akong sinusulat naman about the return of the Marcoses, yung mga analysis natin sa iba't ibang platforms, international, local. I try to be objective. Sa madaling salita, nangyari ngayon is papunta pa lang tayo sa exciting part. No? That's the best way. No? Of course, marami mga advance mag-isip dyan. But I think ito na talaga. No? Papunta na tayo sa exciting part. Obviously, dahil malapit ng election at next month, no, early October, magkakaroon ng magkakaalaman na kung sino tatakbo sa Senado. Totoo ba na 3 Duterte ang tatakbo? Sinong totoong opposition? Kasi ang daming opposition. Meron yung Makabayan bloc ni Congressman Franz Castro, meron yung liberal opposition, progressive opposition ni Riza Ontiveros with sila Bam Aquino, and then mga Duterte din nagpo-position bilang opposition. So medyo magulo-gulo yan. Of course, yung pinaka talagang bardagulan, kung to be honest about this, is yung laban ng mga Duterte at Marcoses, or at least President BBM at First Family, no? At para sa akin, ito yung divorce na, alam mo, may nakita kang couple at alam mo hindi yan tatagal. Alam mo yung mga ganun. So, matagal ko sinasabi yan. Actually, kung titignan ng tao, 2021 pa lang, may sinulat tayo sa Nikkei Asia sa Japan to, no? International publication, kung saan sinabi ko mag-aaway talaga tong dalawang malaking pamilya na to. Dahil para sila, gusto nila yung Malacanang. Of course, si Digong gusto niya anak niya susunod, or dati si Bongo. At habang mga Marcoses naman gustong bumalik. Now, for tactical reasons, nagsama sila ng election kasi kalaban nila pareho yung si Leni Robredo. Pero nung natalo ng mga opposition at medyo umalis na sa politika, at least temporarily, social activism na lang, nagle-lecture, yung iba nagka-travel vlog na lang. Etong dalawa, tayo na lang pala natira eh. Sila na nag-aaway. At of course, marami silang pwedeng pag-awayan. Sa isang banda, pwede mo sabihin na siguro ang nangyari dito is false expectation. No? Kasi akala ng mga Dutertes, President Duterte was very clear. Nung election pa lang sabi niya, eto si BBM, spoiled brat yan, mahina yan. So siguro akala ng iba, pag si BBM president, ang tunay na presidente, the power behind the throne, ay mga Dutertes pa rin, in the person of Sara Duterte at the Duterte family among others. Kasi sa tingin nila, sila yung nagpanalo at nagpabalik, no? Dun sa mga Marcos. Pero the moment na naging presidente si Marcos, may sariling pag-iisip at tsaka mga Marcos is OG mga yan, hindi yan papayag na maging puppet lang. So immediately nakita natin, di binigay kay Sara yung Department of National Defense, yun ang hindi Sara, hindi kanya. And then nung first State of the Nation address, nagalit si Kibuloy doon sa SNL. Dahil sabi niya, bakit hindi pinag-usapan ng federalismo? Bakit hindi pinag-usapan yung mga yung issue ng NPA, komunismo, war on drugs? Because iba yung pag-iisip ni Marcos. So doon pala makikita mo, pinaka-first na pa lang ni BBM, makikita mo na magkakaroon talaga ng hidwaan itong dalawa na yan. At of course, earlier this year, nung nag-speak si Digong at sinabi niya na in-accuse niya si President Marcos of having certain personal frailties, to put it nicely, di ba? At yung away ng fentanyl versus pulveron, yung mga ganyan. And then President Duterte saying na pwede mag-iwalay ang Mindanao. And then eventually si Sara umalis na rin sa kabinete dahil ba't yung First Lady napasalita na. Sabi na, hindi ko nagustuhan yung batshot ako dyan. Di ba? Yun ang sinabi niya nung si Sara tawa.
nung may sinasabi yung tatay niya laban kay BBM, alam na natin papunta na saan to. Ang question lang dito, kung magkakaroon ng explosive moment bago mag-election next year or hindi. And pagdating sa explosive moment, yung isang binabantayan natin is International Criminal Court. Mag-i-issue ba ito ng blue notice or red notice? Pwede natin pag-usapan. At kung nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, i-implement pa ni BBM yan. Pangalawa, yung Quadcom, yung 4 na komite sa Kongreso na inaakusa or in-investigate yung allegations na sangkot yung ibang Duterte family members dito sa mga illegal activities. Tignan natin saan papunta ito. Not to mention, of course, ito yung mga investigation din doon sa confidential fund ni Sara Duterte at hidwaan ni Sara Duterte at ang Kongreso, no? O ukol doon sa kanyang budget this year. So, dami pwede mangyari yan. Whether ito ay magkukulay ng elections or magkakaroon ng legal or political showdown before that, yan ang hindi natin alam sa panahon ngayon, no? Grabe, simula pa lamang, 'di ba? Sabi mo nga, well, this month ang katapusan ng voters registration ng mga kapatid. Kaya talagang next month mararamdaman na natin talaga yang politika. At isa 'yan sa sinasabi nga ng kampo ni na VP Sara na tinatrabaho siya na talagang ano ba ang nakikita nyo talaga? Kasi makikita mo rin naman sa investigation, it's leading towards the Dutertes. Well, I mean, absolutely. Ang akin lang naman, syempre, ang sasabihin nung kabila, sasabihin ng administration or yung aliado nila, sabihin nila, ay hindi naman kami nag-invento ng mga kason to di ba? May mga witnesses, may mga whistleblowers na dating police, na dating nagtatrabaho sa Bureau of Immigration or nagtatrabaho sa Bureau of Customs, na sinasabi na may nangyari talaga, including yung mga allegations also na involved sa extrajudicial killing ng dating administration. Pagdating sa International Criminal Court, walang pakiyan sa Philippine politics. Ang tinitignan lang yung ebidensya kung may naman namatay na tao based on questionable operations, kung may mass atrocity na nangyari. So, iba yung ICC. Walang pakiyan yung ICC kung Team Marcos ka or Team Duterte ka. Tinitignan yung ebidensya. Ang tanong lang whether Marcos will implement that. Now, obviously, sasabihin nung isang kampo, ginagawa lang namin yung trabaho namin at hindi naman kaya admin ngayon. So sorry na lang, di ba? Sasabihin naman nung kapila sila na ito ay witch hunt, na bias ang nangyari sa kanila. At yung position ni Sara Duterte was very clear na yung binigay niyang press conference last week. Sabi niya, ngayon, hindi lang ako, pati yung asawa ko, pati yung kapatid ko, lahat yan. So, ang portrayan nila sa sarili nila, biktima. Pero sa aking palagay, while effective ito dun sa kanilang base, no? Ito yung Solid South, Davao Base, effective yan, walang question yan. Sa tingin ko, medyo kapos pa rin yung ganyan strategy nila na ipakita nila na biktima sila. Dahil, I think, unang-una si Sara Duterte, si VP Sara, medyo nahihirapan siya maging mukhang biktima kasi matapang na tao to Doon sa press conference na, medyo, hindi ko masabi na napaiyak siya, pero naging emotional siya. Pero immediately, nag-stiffen siya, di ba? Kasi alam naman natin kay Sara Duterte, di ba? Talagang yung persona niya, yung political persona niya, gusto niya maging matapang para ipakita niya na anak talaga siya ng tatay niya. So I think yun yung dahilan na medyo nahihirapan siya na maging mukhang biktima. Kasi ang tapang nung niya, yung imahe niya. So I think medyo may dapat titignan natin if Sara Duterte maging more effective siya in portraying themselves as a victim, kasi ang politika, image politics yan performance yan pagdating sa parating na elections. Pero I think yung kalaban ng mga Dutertes, ang strategy nila dito is i-bog down ng mga Dutertes, iba't ibang kaso, yung threat ng ICC warrant of arrest execution. Pastor Quiboloy, isang malaking alay din ng mga Duterte yan. Bumagsak na rin sa isang interesting situation yung sa kanya. So, medyo vulnerable ang mga Duterte. So, if they see themselves as victim, maniwala ako. Pero whether effective sila to portray themselves as victims, tapos makakuha sila ng suporta sa darating na midterm elections, medyo mahirap yan dahil mahirap maging opposition sa midterms. Sa midterms, ang admin sa kanilang resources, organization, halos lahat ng malalaking pangalan ay magjo-join na, si Tito Soto, Lacson, maraming independents. Akala natin mag-independent, mukhang mag-admin slate na sila. So tignan natin kung maging epektibo ang mga Dutertes na makuha ng mga malalakas na kakampi pagdating sa darating elections. Considering na siguro yung resources nila ay medyo kapos kumpara sa administration. So, eto na, bilog talaga mundo Noong 2019, napakalakas ng mga Dutertes up to 2022. But 2025,
ibang usapan na yan. Pero Professor, ganyan talaga ang takbo ng politika. Panahon. Sabi nga, weather, diba? Kung sinong nasa posisyon, talagang gano'n eh. Talagang sila ang mamamayagpag. Katulad na nga lamang po nung nangyari sa kanila noong nakaupo pang bilang Pangulo si Pangulong Duterte. This time, iba ang nakaupo, sila ang namamayagpag. Yung sinasabi mo na sila na ang portrayal ay biktima. Pero ang biktima, kung biktima man yung ipoportray nilang role, hindi naman kailangan na parang api-apihang ka eh, diba? Or ikaw yung api na talagang umiiyak ka or nagpapakita ka ng kahinaan. Pwede pa rin, posible kaya makita pa rin yung pagiging matapang at palaban ni VP Sara as a victim na lumalaban. Yun, pwede namang isang ganong portrayal ang gawin. I mean, alam naman natin na malaki yung epekto ng sympathy factor sa politika natin. Even nga yung mga notorious na kriminal, nagiging sympathetic figure bigla, 'di ba? Kung nakita mo yung let's see kung Sara Duterte can do that. Kasi to be honest, no, si Digong magaling si Digong sa ganyan eh. Si Digong kaya na maging mukhang kawawa tapos mukhang matapang. Very dynamic si Digong even if we got an older version of Digong. So, hindi ko pa nakikita masyado kay Sara yan. I think Sara is still trying to be tough. And let's be honest, medyo may element of misogyny kasi sa politika natin. So, siguro na-pressure din si Sara to show toughness. Kunyari, si Leni Robredo, she was in a similar position, no, dati. Mas madali para kay Leni Robredo na mukhang biktima, di ba? Yes. Kasi malumanay, talagang ganun. Mahirap kay Sara yan eh. So, let's see. But, may isang strategy yung mga Dutertes na interesting. Yung itong Imperial Manila, itong inaapi tayo ng mga elitista sa Manila, inaapi tayo ng media, yung baka gumana yan. Baka mas gumana yun kaysa yung kawawa kami mga Dutertes. Mas yung tipong tayo mga Dutertes ay representatibo ng Mindanao at saka mga kababayan natin na Solid South, itong mga elitista na taga Manila, inaapi tayo. Baka mas mag-work yan eh, yung regionalist approach. Rather than paawa effect yung mga Dutertes. Mahirap maawa sa mga Dutertes. Ang tapang nila eh. Ang tapang talaga nila. So, brand talaga nila. Strong people eh. But yung inaapi ang Mindanao, pinapabayaan yung Mindanao, Imperial Manila, elitista, medyo mas gagana yan. So, kaya recently yung interview natin si Congressman Zia na galing sa Bangsamoro, sabi ko, ang mga Duterte pa ay talagang representative ng Mindanao. So, ngayon, ang tanong, dapat tanongin din natin anong sabi niya? Well, of course, depending kung ano yung political alignment nila, no? So, I'm sure may mga iba sa Davao. Sabi nila, of course, Duterte is the first president from Mindanao at may dugo siyang Moro, may dugo siyang Kristiyano, may dugo siyang Cebuano. So, yeah, he's legitimate. Yung iba naman sasabihin nila, well, once upon a time, but Duterte doesn't speak for all of us. At nakita natin nung nag-push siya for rebellion or separation of Mindanao, maraming mga Mindanao leaders, including sa Bangsamoro, ay nag-disagree sa kanya. But yun yung maging challenge sa mga Dutertes. Can they effectively mobilize itong Solid South, Vismin, Bisaya, Moro vote at sasabihin nila na inaapi tayo ng mga elitista galing sa North? Para mahirap yung Vismin in a sense sa kunyari, kalaban nila si Congressman Romualdez. Bisaya rin siya. Si BBM, Romualdez din. Diba? So Bisaya din siya. Ilocano. So I don't know how is this gonna work this time. But for sure, mukhang yun yung maging strategy nila. At yun ang nakikita online kasi I'm very active online. So, when I post something, nakikita ko sa comments, inapin nyo na naman kami mga taga Mindanao, ganyan-ganyan. So, I think that line might be more effective. Might be. So, walang assurance yan. Okay. Since napapag-usapan na natin ang mga Duterte, unahin ko na si VP Sara. Pagdating doon sa, naging mainit siya eh. Natatakan pa nga at natawag na Bratinela. Kasi the way siya nagsalita doon sa budget hearing sa Kamara. Talagang maramdaman mo na hindi siya talaga nagpatalo. Talagang nanindigan siya. And ngayon, mga sumunod, hindi na sila umattend. Hindi na sila nagpakita. May magiging epekto ba yun? May magiging implikasyon ba yun? Pero kung makikita mo rin, pero naglabas din siya ng 2 or 3 parts na parang niya, 'di ba? Press con na wala naman yung press. Actually, siya may one-on-one interview. Ngayon, go ahead, Prof. Right. Mukhang may human not naman nangyari kagabi, no? Doon sa isang hearing, human not. So, from human not na ngayon. No, I mean, I think Sara Duterte made the right decision kasi
depende. Kung kaya mo, yung binabardagulan ka tapos magaling ka sumagot or paawa effect, she should have attended. Pero aminin natin, I don't think her performance was very good and I don't think yung team niya ay sobrang galing sa public relations. So I think now nandun talaga siya sa full-blown, binibiktima niyo lang ako, ito po ay witch hunt, ganon. So at least consistent siya sa line na yan. So just to be consistent, sa tingin niya talaga bias ang Kongreso, no? At they're out to get her, then don't dignify it. Don't go there. Kasi kawawain ka lang doon, ma-expose ka lang doon. So I think Sara Duterte is doing the correct thing if ang strategy niya is ipakita na talagang they're out to get her and to bring down her family. So in fairness, in a way, it's not totally out of this world. Kasi syempre, talagang all out na ito. So ang mga Dutertes, I think openly tinatanggap nila na existential fight na ito. This is really for survival. This is really for their survival. So paninindigan mo yan. Kasi kung naniniwala ka talaga na witch hunt ito, ba't ako pupunta dyan? Di ba? I mean, that's gonna be political suicide. And at the same time, I think basa rin ng mga Dutertes na nagkaroon ng counter-unit team eh. Ang unit team dati ay Dutertes and Marcos. Ngayon, Dutertes versus lahat ng iba. Yes. Yung mga lefties, yung mga liberal, mga pro-Mark, galit sa kanila. Lahat galit sa kanila. So it's really them versus the rest of the country. So, kung si Sara, kahit sabi natin, kasing galing ako nung iba na magsalita at magpatawa, it's walking into the den of lions. So siguro, nag-calculate siya, wag ko nang patulan. Actually, may letter, kahapon may nakita kong letter na sinend si Sara, allegedly, I have to double check that, kay Speaker Romualdez. At essentially sabi niya, the ball is in your court. Yeah, you've submitted everything. Ayaw tanggapin yung sagot ko eh. Bahala ka na. So now she's pushed to the court of Romualdez for Romualdez to prove na wala siyang bias. So that's an interesting political move on her part. Pero kung, para maintindihan ng mga listeners and viewers natin, Professor, kahit hindi sila umattend, tatakbo yan. Magkakaroon ng budget. Hindi naman na kailangan, lalo na sinabi nila na sinabmit na nila lahat ng kailangan to defend yung kanilang budget na hinihingi for next year. So that's okay also. Well, yeah. I mean, I doubt na maging piso yung budget nila. Kasi ang usapin dito is yung marami nagtatrabaho sa Office of Vice President, marami naman mga matinong initiatives, ganun. Siyempre, kung i-deprive ng Congress yan, maging mukha silang talagang masama at maraming mawawalan ng trabaho at kabuhayan at saka mga kabuhayan ng initiatives, no? Ng OVP na legit. So, baka ang mangyari similar dun sa budget ni Lenny na siguro mas malaki ng konti. Baka ganun ang pwede mangyari. Kasi si Lenny, budget din siya, maliit. Pero just enough to get the ball rolling at para sabihin na hindi siya kinakawawa completely. And we saw with Lenny Robredo, kahit limited ang budget niya, hindi billion-billion, sabi natin 700 million, 800 million, she was able to achieve a lot. So ngayon, siguro si Sara, maybe not as small as Lenny, but not like before na malaking confidential fund na billion-billion. So I think she'll get the budget, probably not as big as they're The used 2 billion that they're asking. And yun nga, sumulat siya, nagbigay siya ng sulat, but at the same time, ay inihayag niya na dalawa lang naman ang taong may hawak ng budget sa Kongreso. Si Speaker at si Congressman Zaldico. Yun ay isang pagpapainit pa rin sa politika. Yeah, I mean, essentially push, ang bola ay nasa korte nyo. Kayong dalawa, kung may mangyari man sa kayo may kasalanan, kayong bias sa akin. So, magaling, in fairness, that was a good strategy on her part na pushing. So, yung sasabihin naman ng kabila, ito yung pwede nilang maging dahilan, no? Binawas namin yung budget mo, dahil unang-una, hindi mo nang kailangan confidential fund, di ka na Deputy Secretary, pero given na yan. Pero more importantly, marami sa mga initiatives mo ay either questionable, katulad ng million doon sa mga libro, or duplication na yan. Ginagawa ng mga DSWD, ginagawa ng department ng DepEd. So, pwede nilang gawin is, bawasin yung iba based on the argument of duplication. And then, iwanan pa rin siya ng budget, let's say 1 billion pesos, purely for OVP-focused, unique projects. Like Lenny, di ba? May mga projects si Lenny na hiwalay at hindi nagduduplicate kay Digong noon. So Sara could go in the same direction. But if I were to bet, her budget will be much bigger than Lenny's, but definitely not as big as she requested initially. Simula pa lamang po ng ating talakayan with Professor Richard Heydarian at mamaya maganda rin na pag-usapan na, no? Kasi nga, ayan, election na ang sinasabi natin. Punta tayo doon sa mga nangunguna daw sa survey. Ano po, mga kapatid, bilangin natin doon.
ilan ba ang opposition at ilan ang administrasyon, 'di ba? Sino-sino nga ba at ang mga napupusuan nyo na rin. Ngayon pa lang ba ay nagsisimula na po kayong mamili dahil marami-rami ang sayang, well, I don't know if we'll be able to get COMELEC, pero ano kaya ang tansya ng bilang ng tatakbo? Kasi hindi lang naman tayo two-party system na. Ang dami. Kung ilang partido yan, 12 ng 12 ng 12. Yung sinasabi natin, talaga nga bang hindi na tayo makakarinig or tutuloy nga ba ang mga Duterte sa Senate? Pero maririnig din natin ang mga Tulfo. Magkaka-T3 nga ba sa Senate kung sakaling naaminin natin na nangunguna ang dalawang Tulfo po sa survey? Si Majority Floor Leader Congressman Erwin Tulfo at ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo. Nasa top po sila ng survey also. So kung manalo silang dalawa, may T3. Sino pa bang mga magkakapatid na makikita natin? Baka iilang apelido na lang ang makita natin or marinig natin sa Senate. Though, si dating Senate President, Senator Tito Soto, ay magbabalik. Hindi niya naman ikinakailayan. Pero wala pang naririnig. Pero siguro parang confirm na ba si former Senator Lacson? Babalik nga ba rin sa pagtakbo bilang senador? Hindi pa natin tahimik. Medyo tahimik si Senator Lacson. Isa rin magandang pag-usapan. Tahimik mo siya! Tahimik mo siya, dami niyang na-tweet. Sa tweet. Pero hindi natin siya. Dami sinasabi, magaling siya. Oo, sa social media. Sa social media. Si isang napapansin din, Professor Haydarian, sunod-sunod, mga press con, ang humaharap, DILG Secretary, Benher Abalos. At minsan napapansin ng mga netizens natin na bakit kailangan siya yung haharap? Considering lalo na kung kunwari may mga issues noon na naalala mo yung nagkabarilan sa EDSA, yung may binaril na driver na nahuli, yung Chinese, na may binaril siyang driver dahil lang nagkagit-gitan sa EDSA, sa may Makati area. Yun, nung nahuli na, hinintay ng media yung press con, ang tagal na, ang dami ng detaling lumabas. Only dapat pala ang haharap sa press con ay si DILG Secretary Benwer Abalos. Sinasabi lang, bakit hindi okay na ba? Hindi na okay yung, bakit hindi lang PNP? Sila naman na nakuhuli. So, ganyan, dahil kinoconnect nila sa, kailangan siya lagi ang nasa front kasi tatakbo siya bilang senador. May ganun ba tayong nakikita? I mean, we're just talking about, ito po ay mga puna ng netizens at pinaghinihimay natin yan. At gusto namin marinig din ang inyong opinion, mga kapatid. Ano po bang inyong opinion sa ating pinag-uusapan? Sali po kayo sa ating discussion, post it sa ating live stream. Mamaya po babasahin natin yan isa-isa. Makakasama natin si Professor Haydarian hanggang alas 5 ng hapon. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita sa Usapang Politika ngayong Miyerkules. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod Cheryl Cos, mga ating question of the day. Anong masasabi nyo sa lagay ng politika sa bansa ngayon? Mananalo ng 500 pesos ang may pinakamagandang komento. Ang gagawin nyo lamang po ay sagutin ang ating question of the day at i-share ang ating live stream. Take note, dapat public po ang pag-share. At this point, ayan, dito muna po, hingi tayo ng update muna mula sa COMELEC tungkol po sa voter registration. Kasi yun na yung pinag-usapan natin, politika, maagang dumating ang politika pagdating sa eleksyon, sa midterm elections next year. So ito po, kasama natin sa linya ng telepono, COMELEC Chairman George Garcia. Chairman George, hello, magandang hapon. Magandang hapon po, Ma'am Cheryl, at magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Quick lang naman po ito. Hingi po kami, 19 days na lang, no? Para sa voter registration. Kumusta po ang bilang ng nagpaparehistro? Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Hanggang September 30 na lang ang ating registration at ito po ay walang extension na igagawad ang COMELEC. Sa kasalukuyan po, meron po tayong more or less po na mga 3 milyon na mga bagong botante. At meron po tayong mga 5.9 naman million na pumupunta sa mga registration sites. Kasama yan dyan yung mga bagong botante, kasama po dyan yung magpapatransfer ng registration, nagpapa-reactivate ng registration, at yung mga may mga binabago sa kanilang mga registration sites. Bagamat, katulad po ng ating nabanggit dati, meron po tayong 5.3 million na mga kababayan natin
na deactivated, yung bang hindi makakaboto dahil hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na elections. Kaya po kakailanganin nila na magpa-reactivate ng kanilang registration. Mhm. At too early to know ba pag na kung ilan dun sa 5.3 ang nagpa-reactivate? So far po, ang nagpapa-reactivate as of July ng 2024 na ito ay mga more or less lang po 280,000. Ay, maliit. Kaya po Oo. talagang napakaliit po ang nagpapa-reactivate. At kaya nga po yung mahahabol sana from July naman, 16 to September 30, baka sakaling tataas na. Dahil sa palagi ang ating panawagan na baka pwede magpa-reactivate sila. Yun naman po, Ma'am Cheryl, reactivation, hindi naman nila kinakailangan pumunta sa mga registration site natin. Kahit po online reactivation, pwede po nilang gawin sapagkat meron na po kaming biometrics nila. Hindi na po namin sila kinakailangan kuhanan pa ng biometrics o fingerprint, picture o kaya signature. Kaya po kahit by online, pwede po ang reactivation. Okay. Again, mga kapatid, kung kayo po ay dalawang sunod na eleksyon na hindi nakaboto, deactivated na po yan. Ngayon, ang tangi nyo lamang palang gagawin ay magpa-reactivate online. Sayang po, baka kasama po kayo dun sa 5.3 million. Hindi nyo po magamit yung inyo pong right to vote. 'Di ba? Sayang naman po Tama 'yan, po. mga kapatid. Tama po, Ma'am Cheryl. At kung sakali naman kayo ay matagal nang hindi nakakaboto dahil nga rin kayo lumipat ng inyong tirahan at gusto nyo magpalipat ng tirahan, huwag po kayo magpaparehistro ng bago. Ang marapat po nyong gawin ay pupunta kayo doon sa local COMELEC kung saan kayo lumilipat at ang form na inyong i-accomplish, transfer with reactivation. Inuulit ko po, transfer with reactivation. Sapagkat hindi kayo dapat magparehistro ng bago dahil pag ginawa niyo po yan, makakasuhan kayo ng double or multiple registration sapagkat meron na po sila na registration, kaya lang inactive. Kung nangangapa sila, hindi nila matansya kung deactivated or activated pa sila. Mache-check po ba yan online? Hindi po tayo, wala pong access online sapagkat ayaw natin, Ma'am Cheryl, na baka kasi ma-hack. Alam naman po natin yung data privacy at saka siyempre iniingatan natin yung mismong listahan. Ang nangyari na po kasi yan sa COMELEC noong 2016. Kung kaya po natin mangyari muli yan. So, wag po kayo mag-alala. Basta sigurado naman matatandaan nila, Ma'am Cheryl, kung sila ay nakaboto o hindi. Ang hindi nyo lang po nabotohan ay sigurado 2022 at saka yung barangay at SK election. Kung nakaboto kayo ng 22, hindi kayo nakaboto ng barangay, ay andyan pa po yung inyong pangalan sa listahan. Kung nakaboto kayo ng barangay pero hindi yung 2022, andyan pa rin po yung pangalan sa listahan. Basta po yung dalawang yon, hindi nyo nabotohan, saka po kayo madi-deactivate. Okay. Alright. Again, hanggang September 30 na lamang po yan, mga kapatid. So, humabol po tayo. Pero yung target natin, umabot naman. Ay, opo, umabot na po tayo, Ma'am Cheryl. Kaya lang po, Ma'am Cheryl, nakakalungkot sapagkat 5.3 million yung matatanggal. So parang pong laban bawi lang. And therefore, pagka sinuma total po natin, mas madami pa rin po yung nawala kaysa doon sa nadagdag. Okay. Habol ko na lamang po, Chairman, kumustahin na rin po namin yung counter affidavit ni Alice Guo para sa kasong material misrepresentation. Ayan. Deadline po niya. Tama ba ako? Opo. Ma'am Cheryl, deadline po niya by tomorrow yung pagpa-file ng kanyang counter affidavit. Makatapos na siya manghingi ng pangalawang beses na extension at sinabi ng Law Department namin na last extension na yun, yung hinihingi niyang second extension hanggang bukas. So, bukas po, ini-expect namin either siya ang mag-file o yung abogado niya o kung ipadala nila yung kanilang counter affidavit, basta ito dapat ay napanumpaan. Kung wala po, again, what happens? Kung wala po, submitted for decision na po yung kaso na kanyang wala pong sagot dahil po pinagbigyan naman namin siya, binigyan namin ng due process at binigyan pa nga namin ng extension yung hiningi ng kanyang mga abogado. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras. Sana po bago matapos ang buwan ay maimbitahan po namin kayo dito sa studio ulit para pag-usapan po natin itong mga iba pang development po pagdating sa preparasyon sa midterm elections. Chairman. Opo, Ma'am Cheryl. Maraming salamat po lagi.
Ayan po, marami pong salamat. At mga kapatid, break lamang po tayo ulit ng napakaigsi. At sa ating pagbabalik, magkakasama na po natin muli si Professor Richard Heydarian. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita at tuwing araw ng Miyerkules, usapang politika po tayo dito sa ating programa. Balikan natin si political analyst, Professor Richard Heydarian. Pag-usapan naman natin ang mga senador, posibleng senador na tumakbo, ay mga kandidato na tatakbo sa pagka-senador. Ayan. Pag-usapan natin yung mga surveys, no? October, June 26 to July 1st, based sa Okta Research po ito, Prof. Ito yata yung pinaka-latest na lumabas. Nangunguna, Congressman Erwin Tulfo, Ben Tulfo. Pangatlo, Bongo. Tito Sen, pang-apat. Senator Pia Cayetano. Senator Bong Revilla. Senator Bato de la Rosa. Senator Tol. Si Senator Tolentino and Senator Ping Lacson. Kasama din dyan si Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid. Ayan, yung mga listahan ng siguro mga top 12 po yan. Okay, ano po ang, basa nyo dito sa mga nangunguna sa survey? Well, I mean, una nung pagtitignan mo sa Senate race, I think yung top 5 or so, ito yung mga halos sigurado na. Ang tanong lang talaga dito is sino yung mag-number 1. Whether yung isang Tulfo or yung isang Tulfo or it's Tito Soto, dating Senate President. Pero actually from number 6, 7 onwards, napaka-competitive yan. Very fluid yan. So, yung iba katulad ni Senator Bato de la Rosa na dati medyo papunta na dun sa sure side, medyo mas alanganin ngayon. Kasi hindi lang isang survey tinitingnan ko multiple surveys na tinitingnan natin at yung trend lines. Senator Amy Marcos na you would expect na sigurado, medyo hindi ganun kasigurado. Not to mention, may mga nagsasabi din, dapat admin ba siya considering gano'ng ka-close yung relationship niya with the Dutertes and standing by the Dutertes. Not to mention many times, na-criticize pa niya yung sarili niyang kapatid. But there's nothing wrong with that. Pero ang tanong is, ano ba talaga siya? Admin ba siya? Opposition ba siya? Okay. Sorry, Prof. So, Prof, sorry, Prof. Yung posisyon ngayon na nakikita natin kung nasaan pang ilan si Senator Amy, ay nakaka-apekto ba yun? Posibleng naka-apekto sa kung pang ilan siya dahil doon sa nakikita at nalilito ang tao kung administrasyon siya or opposition? Definitely there's that aspect, pero kasama din dyan, maraming mga malalaking tao rin pumapasok. Potentially si Senator Pacquiao ulit, pwedeng tumakbo ulit. Oo pala, oo. Ang daming mga, sa pagkaalam natin, si Isko, who was seen as almost sure in sa Senate, wala na, nag-give up na, Manila na siya. Magbabalik ng Maynila, oo. Yeah, kasi I think na-gets din niya, mahirapan siya dito, especially if hindi ka admin slate. So, quantitatively, pag admin ka, usually may 5 to 10% bump ka. Okay. So kung siguro number 16, 18 ka, may chance ka na papasok sa 9 to 12 kung masustain mo yung so ngayon ang labanan ngayon, sino yung mga huli papasok dito sa 12 admin slate, no? And meron pa rin mga malalaking pamilya katulad ng mga Villars. Yung isang Villar nga kung saan nakikita ko yung mga jingles na ngayon pa lang, 'di ba? Ang hirap, itong pinakamahirap na Senate race. Tingin mo ito ang pinakamasikip na 12 papasok dahil maraming talagang malalaking pangalan ang maglalaban-laban. Battle of the Titans yan, Giants yan. At ang dalawa lang sigurado dito, yung sinasabi ni Sara na baka 3 Duterte ang tatakbo, well, baka isa nga lang Duterte, mahirapan pa sila. I'm not saying na hindi popular ang mga Dutertes, but I'm saying yung idea na tingin nila sa sobrang popular, kaya nila 2 or 3, hindi na siya sigurado. Ang hirap ngayon. Ba't si Bato de la Rosa? Mas mataas pa nga si Senator Bongo kung titignan mo. Si Bongo medyo okay siya. I think Senator Bongo could do best among dun sa opposition. If I can put it that way. Pero Bato, alanganin, baste, hindi ganun kataas yung numbers niya. Even si Digong, medyo bumaba. Dati top 3 siya. Medyo Polong, not necessarily doing that well. So ang hirap nito, except kung Tulfo ka. Yung Tulfo. Sa mga Tulfo is baka magbawas sila sa isa't isa, hindi sila mag number 1. Okay. Sigurado halos yung dalawa na yan. Ang tanong lang, baka magbawas sila sa isa't isa,
hindi na sila mag-number one. Baka si Tito Soto mag-number one Oo. or surprise na naman mangyari. But I Yun- think this is, hindi ko sinasabi dahil kapatid, quote-unquote, kapatid natin sa TV5, but this is the rise of the Duterte, the Tulfos. Yes. Hindi lang T3. Ang usapin dito, sino pwede maging susunod na presidente? So Yeah. kung mag-top na naman isa pang Tulfo, sino sa kanilang pwedeng tumakbong presidente sa 2028? Si Raffy Tulfo po, si Idol Raffy Tulfo ay number 1. Or statistically, Sara already for 2028. So, parang embarrassment of riches yan. At sinasabi pa nga, too good. Yeah. Ayaw pag-usapan. Nagkaroon ako ng pagkakataon sa The Long Take na makausap si Senator Raffy Tulfo. Talagang ayaw niya munang pag-usapan ang 2028. It's too early daw for presidential elections. No? Pag-usapan yon. Kahit nasabihin natin na, nangunguna ka. So, tinanong ko yung dun sa dalawang kapatid niya. So, wala daw siyang magagawa. Ay ang tanging bili niya sa dalawang kapatid niyang Tulfo, kung sila'y tatakbo, wag nilang sasayangin ang boto ng taong bayan. Ngayon, yung isang Tulfo, si Congressman Erwin Tulfo, ang intindi ko ay nasa administration slate siya. I think Ben will be independent. Independent, yeah. Yun din ang pagkaalam ko. So, anong magiging talagang na yung advantage ay na kay Congressman Erwin Tulfo. Pero ngayon, 'di ba, Professor, ang botohan hindi na siya alphabetical eh. 'Di ba bunutan ng numbers? Bunutan na yan ng numero. Hindi porket A ka, nasa top ka, nasa number 1 ng pangalan mo. Bunutan na sila ng numero. So, nandoon ba yung pwedeng panganib sa kanilang dalawang Tulfo na kung kaninong unang pangalan na makita ng tao na, ay, okay, may isa na akong Tulfo, okay na, hindi na boboto ng another Tulfo. Well, actually, kung titignan mo, si Congressman Erwin was at 75% or so. Ang taas ng preference rate earlier this year. Like, bumaba. So, may effect talaga ito na dalawa yung Tulfo nandyan. Now, of course, ayoko sabihin na wag tumakbo yung isa. I'm just saying that while both sila halos sigurado na papasok, kasi 12 naman ang labanan, hindi naman 5 or 3 lang, may risk na wala sa kanila mag-top bigla, na mag-split sila ng konti. So actually, ang nagpe-pay ng price ito si Erwin. Kasi si Erwin yung 70-80%. And then the second one, tama yung sinabi nyo, ang basa ko kay Ben Tulfo is, he will run independent. Not opposition, but independent. So that could put Erwin in a tough position whereby yung position ng isang kapatid niya ay kontra sa administration and then siya yung magdi-defend ng administration. So that could create an interesting dynamic. I don't know if that could help or not. But again, if you're Erwin, you are the one who has more to lose. Kasi not long ago, you're so ahead of everyone else. Diba? Parang ang lamang niya doon sa number 2 or 3, sila Tito Soto or Digong was 20 points or 25 points. So kung gano'n, matulog ka na lang, gising ka na lang next year, mag-number 1 ka ng Senate. Diba? But now, I think yun yung maging tricky. But again, mga kapatid yan, I think yung mga Tulfos na realize nila, this is their moment. And to be honest, hindi ko sinasabi yan dahil ang sinasabi ko, matagal ko inisip na bakit mga Tulfong hindi, kasi kung usapin ito ng medyo siga, medyo decisive, may populist touch, makamasa, nakakatulong sa tao, yung matapang na ganun, macho, bakit nauna pa si Digong? Mas may national profile pa yung mga Tulfo. So I think they also realize, ito na talaga moment nila. We don't know in the next cycle. But I think from now to 2028, yun ang labanan. Now, speaking of Senator Raffy Tulfo, he has every reason not to talk about 2020. Kasi ikaw ang tatargetin ng lahat. Exactly. Kung ikaw number 1 ngayon, may 3 years yung kalaban mo to bring you down. That's a lot of time. So I think Senator Raffy Tulfo has been very careful to avoid yung mga issues na may kinalaman kay Sara kasi immediately ma-misconstrue ito or ma-interpret ito as, ginagawa mo lang yan kasi karibal mo yan to be the next president. So I think that's a very interesting situation. Kasi the reason I mentioned the Tulfo is because parati ko nakikita sa mga Duterte supporters, sabi nila, hintayin nyo lang, 2028, yari kayo sa amin. Sabi ko, well, hindi naman kalaban necessarily yung mga iba. Baka ang kalaban nyo, Tulfos, and Tulfos are strong. They don't understand. And nakikita mo ba, although ayaw nga pag-usapan, kaso, politika ganito, pwedeng nandoon yung, at hindi yata naman bawal, na ang presidente at vice-presidente ay magkapatid. Parehong Tulfo. I don't know, I'm just Risky yan. Kasi baka magkaroon ng backlash yan. Kung popularity ang pag-uusapan kasi natin ngayon. Diba?
Oh, Hindi, ayan. ako kasi ganito, syempre fresh pa sila sa high-level politics. Pero 2028, baka by that time lahat sila We medyo don't know. nandun na sila Oo. sa loob, mas vulnerable sila. So you shouldn't be complacent. Ngayon Oo. kasi fresh pa sa Senate si Raffy, maging fresh pa next year, but by 2027, iba nang usapan kasi outsider pa rin ng mga Tulfos. In fact, even si Senator Raffy Tulfo, the way he positioned himself is like an outsider, Yes, independent, independent. own mind. Mm. But that will be hard in 4 or 5 years from now. Especially kung attached ka sa admin or ang assumption, admin ka. So actually, ang maging debate sa 2026, 2027, sino susuportahan ng admin? Against either Sara or Basta or whoever the Dutertes are gonna throw into the ring, assuming the Dutertes are still a factor. And I rather assume Dutertes will be still a factor in 2026, 2027. Obviously, yung pangalan ni Congressman Speaker of the House Romualdez is there. I think pagdating sa political skills, pagdating sa, connection to the government, mga ganun, Romualdez has those things. But down the road, ang usapin dyan ay sino susuportahan ng admin, if ever, kasi kalaban ng mga Dutertes eh. At kung bumalik ang mga Dutertes, alam na natin ano mangyari dyan. Hindi natin kailangan di ba, isalaysay yung mangyari dyan. So, interesting time. Punta pa tayo sa mas exciting part. Oo, pero we'll leave that after the 2025 elections. Pero balikan ko, season 1 muna. ihabol ko lamang at kapos na rin tayo sa oras. Sayang, sarap ng usapan. Parang nakakainis tapusin. Yung kay Senator Bongo, nasa top siya. Considering alay siya ni dating Pangulong Duterte. At sabi mo nga natin, sila nasa bandang dulo. Hindi maganda ang numero nila kung senatorial survey ang ating pag-uusapan. Bakit? Bakit tingin mo nandoon sa top si Senator Bongo? Well, I mean, unang-una, yung mga attacks sa mga Dutertes are usually either Dutertes or si Senator Bato de la Rosa, no, on the ICC issue and all of that. At sa tingin ko, yung hearing na ginawa niya, yung accusation, the whole pulveron thing, nag-backfire kasi sobrang incompetent yung hearing na yan. Pinagtawanan na lang and then everyone went to the Alice Go issue and then tuloy, di ba? But si Bongo, ingat eh. But more importantly, ako napansin ko nung nag-Davao ako nung 2018, yung mga malasakit centers. Yeah. Di ba? Doon siya talaga Magaling si Bongo. Actually, he's an organizer. Eh. Kaya nga umasa the reason why Digong could be the president is because may katulad siya ni Bongo na napaka-organized na tao. Whether agree ka or hindi agree sa kanya, si Bongo ang pinaka-organized na apektibo dun sa kampo ng mga Dutertes. And now, he's building his own brand. Meron yung malasakit centers. Kung mag-follow ka sa kanyang mga social media, may mga pakit din siyang gano'n, mga ganyan. Hindi na siya ganyan na siya ngayon, di ba? And then, meron pa siyang mga programa sa mga elderly, senior citizens. Doon ang focus niya. As an operator and organizer. Kumbaga yung malapit at diretso sa sikmura ng isang Juan de la Cruz. At doon tahimik siya pero nagtatrabaho siya, gumagapang siya sa mga probinsya. Mararamdaman yung kanyang presence. I think at talagang inangkin niya yung malasakit center. Obviously, of course, pwede natin debatein kung talaga sa kanya, no? But I'm talking in terms of political positioning and branding. Yes. Napaka-effective. Yeah, inangkin niya yung branding na yun. We're talking about branding here, guys. Branding. Yes, branding. Hindi po kanya ang malasakit centers, but yes, yung branding na yon na siya ang nagsimula, it was his. Don't forget, nung isang buwan, yung isa sa mga Dutertes nagsabi, uy, magpakita ka naman loyalty kay Digong kasi parang napansin nila hindi ko naman sinasabi na sariling sikap yung iba dyan, pero Bongo is his own man essentially now. He has built his own base very capably. He's a very able politician. Very able. Bago at sa mga susunod na buwan, magsama tayo ulit, Prof, ha? Ang sarap ng ating usapan. At kaya lang kapos na kami sa oras. Thank you for joining us. Again, please do invite them to watch your program. Yeah. The View from Manila on One News. Yung libre version na sa YouTube kung wala kayong cable or TV katulad. The View from Manila. VIPs yan, madaldal yan. 40-45 minutes, DFA Secretary, NSC Secretary, Foreign Ministers, Ambassadors, so mga bigatin yung mga guests natin dyan. So if you want high-level discussion na medyo interesting at bardagulan, panoorin yan. Yun lang, medyo English siya, pero maganda mo naman. Ayan. Thank you for your time, Professor Richard Heydarian.
At ang ating commenter po na nanalo ng 500 pesos, Roser Aguilar. Ipadala po ang inyong contact details sa FB page ng True FM. Anong sabi niya? Sorry, kapos tayo sa oras. Pero pasensya na po, hindi ko nabasa. Yung sabi ni Roser, ang politics po dito sa Pinas ay isang malaking perya, malaking budol. Sila lahat para sa mga mamamayan. Dapat pag-usapan paano matanggal ang contractualization. Tanggalin ang provincial rate. Same dapat sa buong Pinas. Ipagbawal ang pagkamkam ng mga lupa, edukasyon, pagbaba ng presyo ng bilihin. Smugglers na politiko para gumanda ang Pinas. Yan ang opinyon ni Roser. Ayan, Roser Aguilar. Congratulations! Ikaw po ang nanalo ng 500 pesos. At salamat po ng lahat ng nakilahok sa ating discussion today. Today is Wednesday. Tomorrow, usapang kalusugan po tayo. Pisikal. Ang ating pisikal na kalusugan. Katuwang po natin bukas ang MX3. Again, thank you for joining us. Ito po ang programang Sagot Kita.